Okay, so eto yung mga bagong gun chargers ng Ugreen. At kung marami kang charge na device, I suggest na kumuha ka nito. Kasi una, marami-rami din yung advantages ng gun chargers kumpara sa conventional silicone chargers natin. At pangalawa, mas mura na rin kasi itong mga to ngayon at may mga promo din ang Ugreen para dito. Pero bago ang lahat, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Now, bago natin isa-isahin, ano ba muna yung mga advantages kapag naka-gallium nitride or gun charger ka? Napag-usapan na natin to sa mga previous videos natin, pero eto yung ilan. Number 1, kumpara sa silicone chargers, mas power efficient to at mas less din yung wasted power kapag nag-charge tayo. Number 2, nakakagawa ang mga manufacturers ng mas maliit na chargers dahil dito. For comparison, eto yung isang 33-watt silicone charger na kasama sa mga phones natin at eto naman yung 30-watt gun charger ng Ugreen. At number 3, mas less din yung heat na napoproduce kapag nagcha-charge tayo gamit tong mga gun chargers versus silicone. So, legit na magaganda rin talaga yung makukuha natin dito. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan sa mga modern third-party chargers ngayon, gallium nitride na rin yung gamit. Now, initong mga nakaraang taon, isang disadvantage nito, yung mas mataas na presyo, pero dito naman papasok tong Ugreen. Well, dati na rin namang mas affordable yung mga Ugreen chargers kumpara sa iba. Pero this time kasi, mas bumaba pa at meron pa silang binigay na code sa atin for extra discounts. So, as usual, quality pero mura yung mga andito sa atin ngayon. At nasabi kong as usual kasi alam nyo namang dati pa rin ako gumagamit ng Ugreen products. Bukod kasi sa mas mababang presyo kumpara sa iba, lumaki na rin talaga yung tiwala ko sa kanila dahil sa personal experience ko mismo. Ultimo key holder nga namin, Ugreen ang tatak. Kung meron nga lang silang brief, hindi, joke lang. Pero malay natin, 100 watts na brief. Actually, main charger ko, itong 100-watt gun charger nila, taon ko na rin gamit to, so may karapatan naman akong sabihing matibay since marami na rin pinagdaanan. Ito yung gamit ko para sa iPhone 15 Pro and S24 Ultra ko, and ginagamit ko rin kahit sa MacBook Air. At feeling ko kayo rin. Feeling ko karamihan sa inyo nakagamit na or gumagamit pa rin ng Ugreen products. So, hihingi ako ng pabor. Kung may Ugreen product ka, kamusta? Ano yung naging experience mo? Maganda ba? At tingin mo ba sulit yung binayad mo? Comment mo sa baba para din magka-idea yung iba pang mga manonood nitong video. 500 peso voucher na lang din sa isang random commenter. Mapa positive or negative comment man yan, para lang din may pakonsuelo ako sa inyo. So, isa-isahin na natin tong gun chargers nila. Simulan natin dito sa napakaliit pero very capable na Ugreen USB-C 30-watt Nexode gun charger. Unang-una, hindi mo talaga aakalain na 30 watts yung kayang ibuga ng napakaliit na charger na to. At again, naging posible lang din yan dahil nga sa gallium nitride. Kasyang-kasya to sa mga maliliit na bulsa ng bags natin. Actually, kahit nga sa pants, pwede. Hindi ko lang alam kung bakit ka maglalagay ng charger sa pants, pero kanya-kanyang trip yan. At ang kinaganda pa sa mga to, natutupi yung prong, so talagang compact kung compact, portable kung portable, at syempre iwas gas-gas na rin yan sa iba pang mga gamit natin sa bag. Ano naman yung kayang i-charge? Well, pwede to sa phones, sa tablets, at iba pang mga accessories like earbuds. May multiple fast charging protocols na rin kasi, and kaya nitong i-charge yung iPhone 15 Pro Max to 55% in just 30 minutes. Of course, may mga safety features din tong mga to, like short circuit protection, overload protection, over temperature protection, and over voltage protection. At sa tagal ko nang gumagamit ng chargers nila, iba't ibang mga device na rin yung chinarge ko, and so far, hindi pa naman ako nakaka-encounter ng problema. So, magandang charger to kung ang hanap mo talaga yung sobrang portable. Like for example, para sa mga everyday carry na bags natin, madali natin itong maisisiksik. Available to sa Shopee for 699 pesos. Pero kung gagamitin mo pa yung code na UGREHVY, magiging 569 pesos na lang, na para sa akin panalo na, lalo na kung walang charger sa box yung nabili mong phone. Now, kung kulang naman sa'yo yung isang port at gusto mong makapag-charge ng sabay, pwede mong i-consider itong Ugreen Nexode Mini 45-watt gun charger nila. Karamihan naman kasi sa atin, dalawa na rin talaga yung chine-charge. Smartphone, tsaka wireless earbuds. So,
eto naman yung maganda para doon. Mas malaki ng konti pero portable pa rin naman, natutupi pa rin yung prongs. And this time, dalawang USB Type-C ports naman yung meron tayo. Kung isang port lang yung gagamitin, 45 watts yung output, mapa USB-C 1 or USB-C 2. Actually, sakto nga to sa 45 watt charging ng S24 Ultra. So, pwede nating makuha yung pinakamabilis na charging time doon gamit to. Tapos, kapag dalawang ports naman yung gagamitin natin, magiging 25 watts yung isa at 20 watts naman yung isa. At ganun nga rin pala yung sitwasyon sa lahat ng mga chargers na to. Halimbawa, meron tayong 100 watt gun charger, 100 watts yung maximum output. So, kung gagamitin natin lahat ng apat na ports, maghahati-hati sila doon sa 100 watts. Hindi every port 100 watts. Presyo naman ito ay 1,289 pesos. Tapos kung gagamitin mo ulit yung code, pwede mo na lang itong makuha for just 899. Okay, so next naman natin itong 65 watt Nexode gun charger. At honestly, ito yung isa sa mga paborito ko dito kasi para sa akin, ito yung sweet spot sa pagiging portable and at the same time, makakapag-charge pa rin ng mga malalaking devices like laptops and maganda rin yung presyo. Bale, ito siya kumpara sa 67-watt silicone charger ng Xiaomi. At again, pwede na rin natin itong gamitin sa mga laptops na may support for power delivery. Pwede rin dito sa MacBook Air ko, kaya niyang i-charge to 70% in just 30 minutes. Though, I suggest na isang port lang yung gamitin natin kapag laptop yung i-charge para hindi na maghati-hati sa 65 watts. Mention ko na rin na yung charger na ang bahala kung ilang watts yung bagay sa device na isasaksak natin, lalo na kapag multiple ports yung gamit. At alam kong may mga tao na concern sa natutuping prongs since moving parts nga naman, so may mga pagdududa na baka masira daw. Understandable naman yan, pero ang sagot ko dyan ay una, hindi pa naman nasisira yung prongs ng 100 watt Ugreen charger ko kahit na taon ko nang ginagamit. At pangalawa, hindi mo rin naman siya kailangang itupi palagi kung hindi ka naman magta-travel. Actually, yung sa akin nga nakatambay lang din talaga sa power strip. So, depende rin talaga like kung araw-araw mo bang dadalhin, syempre hindi naman maiiwasan yung wear and tear, but so far, hindi pa naman ako nasisiraan ng charger. Presyo nito ay 1,699 pesos at kapag ginamit natin yung code, 999 pesos na lang. So, 100 na lang yung idadagdag kumpara sa 45 watt gun charger natin kanina. Kaya rin nasabi ko na ito yung isa sa paborito ko. Wala pang 1K, naka-3 ports ka na, small form factor at pwede na rin pang charge ng laptop. Ito naman yung Ugreen Nexode 100 watt gun charger. At ito nga yung personal na gamit ko ngayon. 100 watts na max output tapos 4 yung ports. So dito ko charge yung dalawang main phones ko. Diyan din nakasaksak yung charger ko para sa mga battery ng camera. At ito nga rin yung gamit ko for my MacBook Air. Well, honestly, hindi ko naman sila pinagsasabay-sabay lahat. Hindi rin naman kasi sila sabay-sabay nalolobat. Pero ang setup ko dito, yung unang Type-C port, reserved na yan para sa MacBook. Pangalawa, pangatlo, para sa phones. Tapos, yung isang Type-A naman, para nga dun sa battery ng camera ko. And so far, very satisfied ako dito. Mabilis na na-charge yung mga gamit ko, kahit yung MacBook, at syempre kumpleto rin yan sa mga safety features. Presyo naman ito ay 2,499 pero magiging 1,699 na lang kapag ginamit natin yung code, so malaki-laking bawas din. Now, kung gaming laptop naman yung gamit mo or may modern laptop ka, pwede mong tignan kung meron niyang support for 140 watts power delivery 3.1. Kasi kung oo, eto naman yung mas bagay sa'yo. Eto yung Ugreen Nexode 140 watt gun charger na again ay may support for 140 watts na PD 3.1. Now, para lang klaro, may mga gaming laptops na may support sa 140 watts pero hindi PD 3.1 compliant. Ibang voltage and amperes yung supported. So, check nyo na lang din yung device nyo. Pero, compatible to sa 140 watt charging ng MacBook Pro. So, kung ganun yung laptop mo, pwedeng-pwede to. Around 21% smaller din kasi kumpara sa 140 watt charger ng Apple. At kung kaya to ng budget, okay din namang bilhin kahit hindi naka 140 watts yung laptop mo ngayon. For
future-proofing na rin. Pwedeng magkaroon tayo ng ganung laptop in the future, tsaka syempre, faster charging na rin kapag magcha-charge ka ng maraming device ng sabay-sabay. Pwede nga dito dalawang laptops magkasabay, tapos tig 65 watts yung output. May extra security and safety features pa rin, bukod pa dun sa mga nabanggit natin kanina. Also, unlike sa ibang mga chargers dito, may kasama tong cable sa box, and most probably ginawa nila yan for compatibility para hindi na tayo maghanap ng compatible na cable sa 140 watts. Actually, hanggang 240 watts pa nga yung supported sa cable na to. So, goods din na hindi na tayo bibili. Now, obvious naman na hindi ito yung ultra compact charger tulad ng mga pinakita ko sa inyo kanina. Pero yung ganitong klase kasi, pang laptop na rin talaga, and kung naka-laptop ka, most probably backpack ang gamit mo. So, kasyang-kasya pa rin to sa bag mo. Kesa naman magdala ka pa ng malalaking power brick. Presyo naman ito ay 3,999 pesos, pero gamit yung code natin, magiging 2,699 na lang. So, 1,300 pesos din yung discount. Okay, so yan na yung Nexode gun charger lineup ng Ugreen na sobrang dali lang i-recommend, lalo na't mas mababa na nga yung presyo ngayon. Pero meron pa silang isang lineup dito, at eto naman yung robot gun chargers. Actually, yung 30 and 65 watt versions nito, na-feature na rin natin dati dito sa channel. At kung titignan, halos pareho din naman dun sa mga chargers natin kanina. Very portable pa rin, may mga safety features pa rin, may wide compatibility and support for different fast charging protocols. Pero this time, meron tayo dyang muka ng robot na indicator na rin sa charging status. So, eto naman yung chargers kung gusto mo ng konting saya sa buhay. Kung gusto mo ng cute na chargers, maiba naman yung tipong mapapangiti ka na rin kapag nakikita mo kasi ang lakas maka good vibes, pwede mo itong i-consider since hindi rin naman sobrang layo ng presyo. So yung 30 watt Robo gun charger natin ay may isang Type-C port lang din, 55% in 30 minutes ang iPhone 14 Pro Max gamit yan. At again, meron niyang LED at dalawang muka yung pwede niyang ipakita sa atin. May charging tsaka fully charged at 599 pesos na lang yan kapag ginamit mo yung code na UGREHVY. Yung 65 watt version, tatlo yung ports, dalawang Type-C at isang Type-A. Dito pwede na rin tayong mag-charge ng laptops, 70% ang MacBook Air in just 1 hour, tapos tatlong mukha naman yung kayang ipakita. Charging, fully charged, tsaka standby. At mention ko na nga rin pala na may purple colors nga rin pala tong dalawang to. Presyo ng 65 watts ay 1,799 pero 1,299 na lang gamit nga yung code. Last two chargers tayo. Ito naman yung Ugreen Uno 65 watt robot gun charger, at ito yung mas latest na version ng RoboGun series. This time mata lang yung kita and may 3 different expressions din dyan: standby, fast charging, and trickle charging or fully charge. Same ports lang din, dalawang USB Type-C at isang Type-A, pero unlike dun sa unang RoboGun na may magnetic sapatos para i-cover yung prongs, dito foldable prongs yung style, at personally mas gusto ko yung ganito para hindi ko na rin itatago yung sapatos kada gamit ko. Presyo nito ay 1,799 at 1,299 naman gamit nga yung code natin. At para sa huling charger natin, eto naman yung Ugreen Uno 100 watt robot gun charger. 100 watts sa output, so kaya nitong i-charge yung 16-inch MacBook Pro from 0 to 43% in just 30 minutes. 30 minutes lang din para mag 60% ang iPhone 15 Pro kapag single USB Type-C port lang yung gamit. Pero pwede pa rin naman tayong mag-charge ng sabay-sabay since 4 din naman yung available na ports. Yung mga safety protection features, syempre present din. Compatible sa karamihan ng mga device natin: iPhones, Galaxy phones, Pixel phones, tablets, earbuds, smartwatch, at again, kahit nga laptops. Tapos, mas maangas din yung display dito. Upgraded TFT screen yung gamit dyan. At eto yung mga muka na pwede nating makita: standby, fast charging, at etong naka-shades naman kapag trickle charging na lang or fully charged na yung device. Presyo nito ay 2,999 pesos na magiging 2,499 na lang kapag ginamitan natin ng code. Okay, so yun na lahat ng mga gun chargers natin from Ugreen. Pili na lang kayo kung ano yung pinakaswak sa inyo.
Kung pang travel, personally, mas pipiliin ko yung regular 65 watts. Kung pang bahay or pang office na charger naman, syempre yung 100 to 140 watts na para kahit sabay-sabay fast charging pa rin. Pero syempre, iba-iba naman tayo. So let me know na lang din sa comments kung ano yung nagustuhan nyo dito. Lahat naman madaling i-recommend, lahat naman maganda yung presyo. So, depende na lang talaga sa needs mo. Pero bago tayo magtapos, may idadagdag lang ako para lang klaro bago kayo bumili. Kasi kung ang gamit mo ay yung mga phones na may proprietary fast charging technology like for example, SuperVOOC ng Realme, OnePlus and Oppo, o di kaya hypercharge ng Xiaomi and Poco, hindi mo makukuha yung max charging speed available sa mga device na yon gamit to. Well, syempre gagana pa rin naman at magcha-charge pa rin yung device mo depende sa supported na fast charging protocols. Hindi nga lang talaga natin makukuha yung sagad-sagarang charging speed nila. Pero kung ang gamit mo naman yung mga Samsung Galaxy phones, iPhones, Pixel phones, Nothing phones, yan, makukuha natin yung fastest charging na compatible. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng makabili, nasa description lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe at para sa iba pa naming mga videos, click mo lang tong mga to.